Bumalik si Henry sa Hong Kong matapos magsilbi sa US military ng ilang taon. Naghahanap siya ng trabaho bilang isang guro, kaya naisipan niyang pumasok sa dati niyang paaralan sa Tak Chi Secondary. Sa unang araw niya sa pagtuturo, pagkapasok ng classroom, bumungad sa kanya ang pasaway na mga estudyante. Ang ilan sa mga ito ay natutulog, ang iba ay kumakanta, ang iba ay naglalaro sa cellphone, at ginawa pang kitchen ang classroom. Walang pakialam ang mga estudyante kay Henry at ipinagpatuloy lang ang kanilang mga ginagawa. Sinusubukang kunin ni Henry ang kanilang atensyon, ngunit nagkunwari silang hindi siya naririnig. Kaya nilibot na lang niya ang classroom para mag-observe sa mga pinaggagawa ng mga ito. Sinabihan niya ang mga estudyanteng nagluluto na alalay lang sa ramen dahil marami itong betsin. Nilapitan ni Henry ang isang tumutugtog ng ukulele at nagbigay siya ng tips sa pagtugtog. Binalaan naman niya ang isang gamer na may radiation na maaari siyang matanggap mula sa pagtingin sa screen ng matagal. Nagsimula nang makinig sa kanya ang mga estudyante, ipinakilala niya ang kanyang sarili at isinulat ang kanyang pangalan sa pisara. Nagtawanan ang mga estudyante dahil sa pangit niyang handwriting. Pagkatapos ay muli siyang hindi pinansin ng pasaway na mga bata at nagpatuloy sa mga ginagawa nila. Napuno na si Henry at gumamit siya ng rubber band at chalk para matrigger ang fire sprinkler sa silid. Sa wakas ay nakuha na niya ang kanilang buong atensyon. Pagkatapos ng klase, ang ilan sa mga estudyante ni Henry ay tumambay sa isang silid sa tabi ng gym upang manigarilyo. Ang leader ng grupo na si Jack ay may crush sa isang estudyante mula sa ibang klase. Napansin ng iba na nakatitig lang siya sa picture ng dalaga sa cellphone at pinagtatawanan siya ng kanyang mga kasamahan. May rivalry ang grupo sa mga mayayaman at spoiled na mga bata mula sa basketball team ng paaralan. Pumasok sila sa supply room at kinukutya si Jack dahil mahirap lang ang kanyang pamilya. Maya-maya, nagsasanay ang basketball team sa gym habang pinapanood sila ni Jack at ng grupo mula sa malapit. Inirolyo ni Jack ang isang bote sa court na naging sanhi ng pagdulas ng leader ng team. Nagtawanan ng grupo, ngunit nahuli sila ng English teacher ng paaralan na si Miss Liang at pinagdetention sila. Sa ibang lugar, ang principal ng paaralan ay nababagabag dahil ang education board ay nagbabalak na ibawas ang 20% ng kanilang taunang pondo. Kasabay nito, pumasok si Henry sa classroom kung saan nag-set up ang mga estudyante ng isang balde ng tubig sa may pinto para i-prank siya. Ngunit mabilis ang kanyang reflexes at nagawa niyang itulak ito palayo. Laking gulat ng mga estudyante sa kanilang nakita. Hiningi ni Henry ang kahanang sigarilyo ni Jack dahil alam niyang naninigarilyo ito. Pagkatapos, tinanong ni Henry si Zufa kung alam niya ang 3 sangkap sa loob ng isang sigarilyo. Kapag nasagot niya ng tama, maaari na siyang mag-cut ng klase sa araw na iyon. Ang bawat isa ay nagsimulang mag-ingay sa kanilang mga mesa na humihiling na dapat din silang lumaktaw sa klase. Nang huminto sila, iniabot niya sa kanilang lahat ang isang sigarilyo at sinabihan na suriin ito. Alam ni Henry na kung babanggitin lang niya ang epekto nito sa kanilang kalusugan, hindi nila ito seseryosohin. Kaya sa halip, tinanong niya sila tungkol sa mga resulta ng paghit-hit ng sigarilyo at ipinaliwanag kung paano nabubuo ang tar sa kanilang mga baga. Sa unang pagkakataon, binibigyang pansin nila ang guro at talagang interesadong matuto. Noong araw na iyon sa cafeteria, tinapa ng leader ng basketball team ang isa sa mga kaibigan ni Jack na si Bruce. Nagdudulot ito ng pagtatalo sa pagitan ng 2 grupo na nag-uwi sa rumble. Naghahagis sila ng pagkain at mga mesa sa isa't isa. Nang maglaon, sinabi kay Henry na 5 estudyante mula sa kanyang klase ang pansamantalang nasuspinde dahil sa pagsisimula ng gulo. Natagpuan ni Henry si Jack na nakikipag-away sa isa pang estudyante sa pasilyo at pinigilan sila. Habang pinapakalma si Jack, inakusahan niya ang paaralan na hindi patas dahil ang mga mayayamang bata ay hindi pinarusahan. Sa araw na iyon, pagkatapos ng klase, sinusuri ni Henry ang mga file ng 5 estudyante upang malaman ang background nila. Una niyang nakita ang file ni Zufa, ang anak ng isang Pakistani immigrant na palaging nadidiskrimina dahil sa kanyang lahi. Madalas siyang akusahan ng pagnanakaw ng mga pulis sa kanyang lugar. Ang tanging pangarap ni Zufa sa kanyang buhay ay maging isang musikero.
Ang pangalawang estudyante ay isang babae na nagngangalang Dinan. Pakiramdam niya na hindi siya mahal ng ama niya dahil ang pangarap lang niya ay magkaroon ng anak na lalaki. Sa buong buhay niya, sinisikap ni Dinan na makuha ang respeto ng kanyang ama. Kinupit pa niya ang kanyang buhok ng maikli at naglaro ng mga kotse-kotse upang magpanggap na isang lalaki. Gayunpaman, ang kanyang ama ay hindi nagmamalasakit sa kanya habang tinatrato niya ang kanyang nakababatang kapatid na parang isang prinsipe. Tapos may magkapatid na Bruce at Chris. Ang kanilang ina ay sumama sa ibang lalaki noong mga bata pa sila, na naging sanhi na maging isang alkoholik ang kanilang ama. Ang magkapatid ay umaasa lamang sa isa't isa habang lumalaki. Nahumaling si Bruce sa video games para matakasan ang realidad, habang si Chris naman ay nagtrabaho ng husto sa isang tindahan para kumita ng pera para sa pamilya. Sa huling file, walang mahanap na impormasyon si Henry tungkol sa background ng pamilya ni Jack. Makikita si Jack na nagtatrabaho sa isang restaurant bilang isang waiter. Isang MMA bettor na si Jianying ang dumating sa restaurant kasama ang kanyang mga kasosyo sa negosyo. Nang hindi tumitingin si Jianying, ninakaw ni Jack ang kanyang mamahaling lighter, ngunit nahuli siya ng grupo. Pinugbog siya ng mga tauhan ni Jianying. Matapos malaman na siya ay isang mag-aaral, binigyan niya si Jack ng pera at inalok ng trabaho. Sa ibang lugar, binisita ni Henry ang bahay ni Zufa at nakita siyang tumatakas sa kanyang ama at sa kanyang mga kasama matapos magnakaw ng tiket. Tinutulungan siya ni Henry noong una, ngunit nang malaman niya kung bakit siya hinahabol, kinampihan niya ang ama. Pagkatapos, tumambay sila ni Zufa sa may tulay. Para ma-motivate si Zufa na maabot ang pangarap niya, kumanta si Henry kasama ang isang banda na nagpe-perform sa kalye. Makalipas ang ilang sandali, sinamahan siya ni Zufa at kumanta sa harap ng mga tao sa unang pagkakataon. Samantala, kakauwi lang ng tatay ni na Bruce at Chris at inutusan silang bilhan siya ng beer mula sa tindahan. Nang tumanggi ang magkapatid, sinabihan niya silang lumayas sa kanyang pamamahay. Kinabukasan, nakipagkita si Henry sa kanilang ama at kinumbinsi siyang magparehab para sa kapakanan ng kanyang dalawang anak. Sa bahay naman ni Dinan, dinalhan siya ng kanyang ama ng isang supot ng makeup at hiniling sa kanya na kumilos bilang isang babae. Sumama ang loob ni Dinan dahil hindi makita ng ama na nais lang naman niyang mahalin siya gaya ng lalaki niyang kapatid. Nilagyan niya ng makeup ang kanyang nakababatang kapatid at lumabas ng bahay para itakas ang kotse ng ama niya. Papaalis na sana siya nang dumating si Henry para pigilan siya. Sinabi niya sa kanya na iligal ang pagmamaneho ng walang lisensya at nagsuggest ng alternatibo. Kasunod nito, pumunta sila sa isang track ng go-kart. Inaanyayahan din ni Henry ang kanyang ama at pinagkarera sila. Nagsimula na ang laban at kalaunan ay napunta sa labas ng truck. Biglang nahagip ng sasakyan ang go-kart ni Dinan. Buti na lang at nakaiwas siya. Walang kamalay-malay, umiiyak ang kanyang ama, akala niya na wala na ang anak niya. Napagtanto ni Dinan na mahal pala siya ng tatay niya at niyakap niya ito. Kinabukasan sa paaralan, sina Bruce at Chris, kasama ang isang grupo, ay ipinadala sa isang rehabilitation center upang makapanayam ang isang nagpapagaling na alkoholik. Nagulat sila nang malaman nila na ito pala ay ang kanilang ama. Tinanong siya ng mga estudyante kung paano siya nagsimulang uminom. Ang sagot ng lalaki ay mahal na mahal niya ang kanyang asawa, ngunit iniwan siya nito sa pinakamababang punto ng kanyang buhay. Kaya naman nagsimula siyang uminom at nakalimutan na mayroon siyang 2 anak na aalagaan. Hindi ibinunyag ng lalaki na sina Bruce at Chris ay ang kanyang mga anak, ngunit humingi pa din ng tawad ang ama sa kanila. Napaiyak na lang ang magkapatid. Sa ibang lugar, nagsimula ng magtrabaho si Jack kay Jianying. Nag-aalok siya kay Jack ng maraming pera upang lagyan ng droga ang inumin ng isang fighter sa susunod na laban. Nagdadalawang isip si Jack ngunit napilitang tanggapin ang alok. Sa araw ng laban, naglalagay ng droga si Jack sa inumin ng fighter ngunit nahuli siya habang ginagawa iyon. Bago pa niya masisi si Jianying, binugbog na siya at ikinulong sa loob ng locker. Pagkatapos ng ilang sandali, dumating si Henry at tinanong ang mga fighters kung nakita nila ang kanyang estudyante. Pinaalis siya ng mga lalaki.
Ngunit si Jack, mula sa loob ng locker, ay sumigaw at humihingi ng tulong. Matapos malaman na siya ay nakulong, kinalaban sila ni Henry at madali silang napatumba. Nang humarap na ang mga professional fighters, medyo nahirapan na si Henry ngunit nagawa pa din niyang makaiwas sa kanilang mga pag-atake. Pinatumba niya ang kanilang pinakamahusay na fighter na nakatakdang lumaban dapat sa ring nung araw na iyon. Sa ospital, ginagamot si Henry para sa kanyang mga sugat. Sinubukan ni Jack na ibunyag ang katotohanan tungkol kay Jianying, ngunit pinatahimik siya. Ang balita ay umabot sa telebisyon at si Henry ay nagsimulang makilala bilang ang taong nagpatumba sa isang professional MMA fighter upang iligtas ang kanyang estudyante. Naging popular siya sa paaralan at nire-respeto na siya ng lahat. Nagsitayuan pa sila para i-welcome siya sa klase. Pinakita ang isang flashback kung saan si Henry ay dating isang prankster noong siya ay nag-aaral pa rito. Binato niya ng water balloon ang isang estudyanteng tumutugtog ng piano sa isang event. Nang maglaon, inaway niya ang estudyante at nabali ang kanyang kamay. Nasuspindi siya dahil rito. Pagkatapos ay kinailangan niyang lumipad patungong Amerika. Simula sa araw na iyon, binibigyang pansin ng mga mag-aaral ang pagtuturo ni Henry sa klase at nag-aaral sila ng mabuti para sa paparating na college entrance test. Maayos na ang lahat, maliban kay Bruce na nalulong sa droga. Dahil hindi siya makapag-focus, bumagsak siya sa mock entrance test. Nangako si Henry na tutulungan siya ngunit habang tumatagal ang panahon ay lalong nade-depress si Bruce. Kalaunan na overdose siya dahil sa iniinom niyang gamot. Isinugod siya sa ospital at nakoma. Binabaluktot ng media ang pangyayari at sinisisi ito sa paaralan at kay Henry. In-interview si Henry ng mga opisyal ng Education Board at nagpasya na bawiin ang kanyang lisensya sa pagtuturo. Habang papaalis na siya ng paaralan, hinahabol siya ng kanyang mga estudyante na nakikiusap na manatili siya. Nalulungkot sila sa kanyang pag-alis, ngunit alam nila na dapat silang mag-focus sa kanilang paparating na exam para ikatuwa ni Henry. Mula sa araw na iyon, doble ang kanilang pagsisikap para mapatunayan sa board na magaling na guro si Henry. Sa araw ng pagsusulit, si Jack kasama ang lahat ng kanyang mga kaklase ay nakatanggap ng text mula kay Henry na nagsasabing magkita sa paaralan 1 oras bago ang pagsusulit. Habang nagtitipon ang mga mag-aaral, napag-alaman nilang panlilin lang ni Jianying na panatilihin silang nakakulong sa paaralan para hindi sila makarating sa examination hall sa tamang oras. Ginagawa niya ito para maturuan ng leksyon si Henry. Ilang sandali pa dumating si Henry sa paaralan at nalaman ang tungkol sa plano ni Jianying. Pinakawalan niya ang mga estudyante sa kanya nilabanan ang lahat ng mga tao ni Jianying upang pigilan silang saktan ang mga bata. Tumakas sila at tumakbo papunta sa examination hall. Habang nag-aaway si Henry at Jianying, isiniwalat ni Jianying na siya ang taong binato ni Henry ng water balloon noong bata pa sila. Mula nang mabali ang braso ni Jianying, hindi na siya nakapag-compete sa mga music competition at hindi na siya humawak ng piano. Sinisisi niya si Henry sa pagsira sa kanyang pangarap. Sinubukan ni Henry na humingi ng tawad sa kanya, ngunit inatake siya muli. Tumuloy ang kanilang laban hanggang sa nagkaroon ng pagkakataon si Henry na saksakin siya, ngunit hindi niya ito ginawa. Humingi siya ulit ng tawad sa kanyang ginawa noon at saka naglakad palayo. Umabot ang mga estudyante sa examination hall at natapos ang pagsusulit. Pagkatapos ng ilang linggo, lumabas na ang resulta ng exam at pumasa ang lahat ng mga estudyante. Nagsimulang tumugtog muli si Jianying ng piano. Malapit nang gumaling si Bruce at nangakong itutuloy ang college entrance exam sa susunod na taon. Masaya din ang principal dahil nagpasya ang board na bigyan sila ng 20% bonus fund dahil sa matataas na marka ng kanilang mga estudyante sa entrance test. Bumalik si Henry sa pagtuturo at ginawa ang fire sprinkle trick sa isa pang batch ng mga estudyante. Please subscribe at paring ng notification bell icon para masubaybayan mo pa ang iba pang magagandang kwento. Pa-comment at like na din sa ilalim. Maraming salamat sa panonood.